Ito pa yung isa sa mga katibayan na tandaan ang sinabi ni Isa na anak ni Maria sa angkan ng Israelitas, walang pag-alinlangan, ako ay sugo ng Allah sa inyo. Kaya si Jesus ay pinaniniwala natin at tinatanggap natin siya ay pinagkalooban ng sagradong aklat, isinilang ng malahimala, tinawag na salita, tinawag na espiritu ng Allah, at siya ipinadala sa tinatawag na mga angkan ng Israelitas. Nagsalita bilang isang batang sanggol pa lamang sa kuna, hindi pa dumarating ang yugto ng pananalita. At nung siya isang ganap ng mama na nasa kisigan, ay gumawa ng mga kababalaghan. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. So ito yung ilang pang karagdagang katibayan at gagawin namin siya, si Isa, na sugo sa angkan ng Israelitas na sasabihin niya, ako'y dumating sa inyo na merong palatandaan mula sa Allah na aking tagapaglikha. Ibig sabihin, yung mga tinatawag na mga himala na kanyang ginawa. Kaya, bahagi ng kaligtasan sa Islam na kinakailangang paniwalaan mo at tanggapin mo na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Pati yung pinaniwala ng mga Kristiyano na tinatawag nilang The Last Supper ay nakalagay din sa Quran. Hindi alam ng mga Kristiyano na yung lamesa na punong-puno ng pagkain ay mula sa kalangitan. Tinatawag natin itong Al-Ma'idah, lamesang punong-puno ng pagkain mula sa kalangitan, na hiniling ng mga disipulo na kay Isa, na hilingin ni Isa sa Allah na tagapaglikha na magpababa ang Allah ng Al-Ma'idah upang ito ang maging una at huling piging at palatandaan mula sa pagiging kaisahan ng Allah. At ito ay, ibig sabihin, ito yung magiging una at huling piging. At sinabi nila, pagkalooban mo kami pagkatapos nito at karagdagan pa na pagkalooban mo kami ng kabuhayan sapagkat ikaw ang pinakamabuti sa lahat ng mga tagapagkaloob. Nabanggit si Isa ng 25 times sa Quran. Subhanallah. At wala kang makikitang anumang pamumula sa Quran hinggil kay Isa sa kanyang ina at sa lahi sa kanyang pamilya at sa lahi na talaangkanan na kanilang pinagmunan. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. O nga pala, lahat ng aking present sa inyo at yung mga ipipresent ko pa, pwede kong ilagay lahat sa laptop nyo. Ako yung maglalagay. Para hindi mabago ang design at ang versikulo ng mga Quran. At pwede nyo itong gamitin sa sino man na gusto nyo nais. Nakalagay din sa banal na Quran ang mga tagasunod ni Jesus na umabot pa ng ilang daang taon, mga 200 years, o mas higit kaysa rito, na ibig sabihin, nagpatuloy ang katuruan ni Jesus na nakabatay sa tauhid. At ito ay pinanghawakan ng mga kabataan, yung tinatawag na Ashabul Kahf, ang companion of the cave. Mga kabataang nabuhay sa kapanahonang ang hari ay sumasamba sa rebulto na estatwa ni Diana. At lahat ay kinakailangang yumuko bilang pagsamba sa estatwa ni Diana at pinipersecute ang hindi sasamba. Kaya nung inutusan ng mga kabataan na sila yumuko bilang pagsamba, hindi sila yumuko. Dahil sa mga kabataan pa lamang sila, binigyan sila ng 3 araw na kung kaya nung lumabas sila sa kaharian, ay nagtago sila sa kuweba
at sila ay nakatulog doon ng 300 years sa pagbilang ng Hijra at 309 years, 300 years plus 9 years sa pagbilang ng mga Kristiyano. Kasi Gregorian calendar. Nakita nyo? So, tinawag ito ng mga saints ng mga Christian. Ito ay somewhere sa bahagi ngayon ng Jordan. Pinupuntahan ito ng mga Christian at tinatawag silang mga saints. So, nung nagising sila after 300 years, iba na yung sibilisasyon, iba na yung kasuotan sa kasuotan nila. Nung sila ay pumunta sa isang tindahan para bumili ng bread, gold coins na yung nakatatak doon ay yung logo, emblem nung hari sa kapanahunan nila. Nagtaka sila, akala nung tindero ay merong treasure. At sabi nung inutusan nung mga kabataan, bakit? Hindi na ba ang haring ito ang siyang namumuno? Hindi na, iba na. Hanggang sa pinagkaguluhan sila ng tao, hanggang sila nagpunta sa palasyo, at ang pinag-usapan sa palasyo ay monotheistic. Dahil yung hari, ang kanyang pananampalataya ay nakabatay sa dalisay na pagsamba. Monotheistic na pananampalataya. At pagkatapos noon, pumunta sila doon sa kuweba at sabi ng kabataan, diyan muna kayo, papasok ko sa kuweba. Pagkatapos noon ay nakatulog silang muli at pagkatapos noon ay hindi na sila nagising. So maraming katibayan hinggil dito. Kaya hindi tayo lumalabas ni katiting sa tunay na katuruan ni Jesus. Bagkos, with all due respect, Muslim lamang ang nakapagpanatili sa tunay na katuruan ni Jesus. Kung si Jesus ay nag-aayuno, ang mga Muslim ay nag-aayuno bilang pagsunod kay Jesus at sa mga propeta. Kung si Jesus ay nagdarasal ng nakapatira pa, okay, gayon din ang mga Muslim. Yun ang pamamaraan sa Biblia. Kung si Jesus ay naghuhugas ng kamay at paa, kasama ng mga propeta na tulad ni Moses at ni Aaron, ganun din ang mga Muslim sapagkat ang pinakasusi ng pagdarasal ang kalinisan at tinatapos ito sa pamagitan ng taslim. Peace be with you. Assalamu alaikum. Kapayapaan at pangangalaga ay sumainyo. Kung si Jesus ay nagpapahaba ng balbas, gayon din ang mga Muslim. Kung si Jesus ay circumcised at ang lahat ng mga propeta, sapagkat ito forever covenants, ganon din ang mga Muslim. Kung si Birheng Maria ay nagtatalokbong, ganon din ang mga kababaihan ng mga Muslim. Meron bang isang sekta ng Kristyanismo ang nagsasagawa nito? Sasabihin nila wala. At hindi ito obligadong ipinag-uutos sa bawat sekta ng Kristyanismo. Sa tingin nyo, sa mga ganyung pag-uusap, masasakta ba yung kaharap nyo o hindi? So, ganon tayo nakikipag-usap sa kanila. Kasi yun ang utos ng Allah. Magsalita ka ng malumanay sa pinakamasamang tao na nabuhay sa kapanahunan ni Musa alayhisalam. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Kaso nga lang, kapag ikaw ay tagasunod na Jesus sa Quran, hindi ka tinatawag na isang Kristiyano. Ang tawag sa iyo ay isang Muslim. At ito yung katibayan natin. Na ang mga al-Hawariyon, mga piling-piling matatapat na tagasunod na Jesus, ay sumaksi sila na sila ay mga Muslim. Isinuko nila ang sarili nila ng ganap sa kagustuhan ng Allah bilang Muslim. Okay na? So, pagkatapos noon, yung creation of Allah, ipinaliwanag ko na ito sa inyo kanina. Pamamaraan ng pagpapaliwanag bilang patunay na si Jesus ay hindi Diyos. Akala kasi nila yung espiritu na inihinga sa katauhan ni Birheng Maria ay Diyos yaon. Pero kapag pinag-aralan mo yung Lucas 1:34 para magkaroon kayo ng idea, at bababa ang banal na espiritu. Okay, sa atin kasi yung banal na espiritu ay si Anghel Jibrail. At liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. At liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Akala nila, yung espiritu na banal, si Anghel Jibrail,
ay pumasok sa katauhan ni Birheng Maria. Sa atin kasi, ang anghel, hindi siya pumapasok dun sa katauhan ng tao. Ang Satanas lang ang pumapasok bilang pag-possess sa katawan ng tao. Pero ang anghel, hindi yun pumapasok sa katauhan ng tao. Hindi yun pumapasok. Maaari siyang mag-anyong tao na maamo, pero hindi siya pwedeng pumasok sa tao na tulad ng devil para i-possess yung tao. Kaya ang tafsir natin doon, yung nakalagay sa chapter 19 verse 22 ng Quran. Bumaba si Anghel Jibrail, dala-dala niya ang espiritu mula sa Allah. At itong espiritu na dala-dala niya mula sa Allah ay inihinga sa bukas, sa bahaging gawing dibdib, sa bukas na kasuotan ni Birheng Maria, at ang pag-ihip ay umabot sa sinapupunan dahil dito siya ay nagdalang tao. Ang iniihip ni Anghel Jibrail, ang daladala niyang espiritu mula sa Allah. Kaya bumaba ang banal na espiritu galing sa Allah, Lucas 1:34, at siya'y nililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ano yung kapangyarihan ng kataas-taasan? Yun yung mula sa Allah na iniihip sa katauhan ni Birheng Maria. Nakuha nyo? So, hindi ito maintindihan. Kaya, nung sabi ni Sheikh Ahmadidat, ano ang pipiliin mo sa talatang ito? Sabi nung manager ng Bible, mas pipiliin ko ang talata ng Quran na ipabasa sa aking anak na dalagang babae. Kasi mami-misinterpret yun eh. Paano lililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan na yun? Makikipagtalik yung espiritu. So pag nakipagtalik yung espiritu, sino ang tatay ni Jesus? Ang Diyos o yung espiritu? Malalaman mo lamang ang interpretasyon ng mga pangyayari sa pamamagitan ng Quran. Kaya ito yung apat na pamamaraan. Yung kay Adam, at least apat na bersikulo ng Quran o masigit kaysa rito na nagpapatibay na inihinga ng Allah ang kanyang espiritu mismo kay Adan. Pero yung espiritu, hindi ito Diyos. Hindi ito ang Allah. Ito yung katibayan natin. Okay? At ng aking hinubog siya ng ganap, at pagkatapos inihinga ko sa kanya ang aking espiritu. So, espiritu mismo ng Allah. Akala ng mga Kristiyano, yung espiritu ay Diyos. Hindi. Sa isa pang talata, 32:9, at siya, meaning ang Allah, ay hinubog siya, meaning inhubog niya si Adam, at inihinga niya pagkatapos ito ang kanyang espiritu. So yung espiritu ng Allah, hindi yun Diyos. Nakuha nyo? Ito'y natatanging espiritu, espesyal na espiritu na inihinga ng Allah sa sino man na kanyang nais, at pagkatapos nito, hindi na kinakailangan ang intervention o pamamagitan